What's up sa inyo, no? Malamaya is here. So today, i-update ko kayo sa ating Yellow Galaxy na Glass Belly. No, ito nga pala yung ating pair na nag-drop kahapon lang. So, yung ko sila ipopost, pero nakapag-drop na ito kahapon. Medyo marami rin, no? Nasa 10 plus yung kanyang mga fry. And na-separate ko na rin yung mga fry ngayon, no? Nasa ice cream na rin, guys. So, bakit nga natin sineseparate yung mga fry? Unang-una, para hindi sila makain ng kanilang mga parents. And pangalawa, is mapakain natin sila ng maayos. Kasi hindi sila makakain ng maayos kapag kasama nila yung mga parents nila. No? Mas matakaw ang parents kumpara sa mga fry. Pero mas mabilis magutom ang mga fry natin. Kasi nga, mabilis ang metabolism nila. No? Pero mas buwakaw yung mga breeder natin. Kasi nga, malaki sila and mas kailangan na lang mas maraming pagkain, no? So, ito yung ating mga fry, no? Makikita nyo, no? Kapares lang din naman ng ibang fry natin. Pinagkaiba lang talaga nila kapag naging matured na itong ating mga fry. No? Kaya tawag silang glass belly kasi nga kita yung laman ng loob talaga nila, guys. Kaya yun yung nakakamangha. First time ko magkaroon ng gantong strain, no? Kahit pet quality lang siya, kaya kinuha ko na. Yan. No, pupulima pala natin itong mga to, no? Ito yung kahapon. Hinarvest ko lang sila. Guys, ang active na kagad kahit kaka-harvest lang nila. Sobrang liligalig. No, sana mapalaki natin itong mga to, no? And bubombayin din natin to ng decapsulated baby brine shrimp. So, ito na sila ngayon, no? Day 1 old na sila ngayon. And pinakain ko na sila ng decapsulated baby brine shrimp, guys. No? Every 2 hours, pinapakain natin sila ng decapsulated baby brine shrimp. No? Pero susunod, pag nag-budget tayo, no? Magkakaroon na tayo ng baby brine shrimp na hatchable. No? Pero sa ngayon, tipid-tipid muna sa decapsulated. No? Pero high protein pa rin naman yun, guys. Kaya kung sa inyo, kung may mga fry kayo, no, mag-decapsulated din kayo, guys. Try kayo ng ganun. As in, nabuboost niya yung paglaki ng mga fry nyo, guys. As in, napaka-solid niya. Pero iba pa rin yung live foods, no? Iba pa rin kasi yung live foods, no? Nagkakaroon ng instinct yung ating mga isda kapag merong live foods, no? Naging predator sila, yun yung maganda. No? Marunong sila mag-hunt pag merong mga maliliit na nakakain yung ating mga fry. So, kung may budget kayo na pang live foods, mas maganda. Pero kung wala, decapsulated is the best. No? And ito nga pala yung update sa ating naka-quarantine. No? Day 8 niya na. So, ayan guys, naging slim siya kasi nga 1 week siyang walang kain. And totally 8 days na siyang nag-water change na pure methylene blue and puro asin lang. So totally hindi na nakaangat yung kanyang kaliskes, no, sa right side. Pero dito pa rin siya, diba sabi ko nga 2 weeks siya lang dito pero day 8 pa rin niya. Sa day 14 natin siya ibabalik sa community tank kung ano ba ang mangyayari. Pero sana, no, sa day 14 natin siya papakainin, pero dito muna siya hanggang mag day 14 na walang kain, no? Pure water change lang and asin para talagang mapuksa kung ano man sakit yung dumapo sa kanya, no? So yun lang. And ito nga pala update sa ating breeder. Makikita nyo, guys, sobrang laki. Plump na plump talaga, bilog na bilog, no? Bakit nga ba siya naka-cage, no? Para sa kaalaman ng iba, no, pag mga albino strain natin is talagang nangangain sila ng fry. So kapag may albino kayo na strain, no, kailangan nyo talagang i-cage or separate yung kanyang breeder, no, para hindi nila talaga makain. Pero itong dalawang to, yung ating fully red na acre, no, hindi naman sila fry eater kasi may nag-drop na dyan na isa na breeder din natin pero di nila kinain. Pero itong breeder natin na to, talagang minumukbang niya, no? Ewan kung bakit. No, hopefully walang makain ditong mga fry, no? So yun lang. Yun lang yung update sa ating mga isda, sa ating glass belly na nag-drop, and dito sa ating acre na magdo-drop pa lang, no?
So hopefully walang makain sa ating mga fry and maging successful yung pag-drop niya. So yun lang, Malamaya is out. Fish out.